serbisyo. Ang mga tao sa likod ng kwentong nakakabilib, nakakaaliw, nakaka-wow. Kwentong wow. Kwentong wow! Naku, clap-clap tayo. Clap-clap tayo dito sa kwento ng ibabahagi ni Dave Timothy Arinton nang magtatapos siya ng pre-law course sa Bachelor of Public Administration sa Taguig City University sa darating na Lunes, August 14. Yuhuu! Alam po ba ninyo, itong si Dave, na-diagnose ng inborn cataract na naging sanhi ng diskriminasyon, ngunit hindi ito naging dahilan para ihinto ang kanyang pangarap dahil desidido raw siya. Simula pagkabata ay gusto niyang maging abogado. Kabilang din sa mga pangarap niya ang bumawi sa kanyang magulang na nagsakripisyo dahil ang kanyang ama po ay isang contractor at ang kanyang nanay naman ay isang sari-sari store owner. Ayan, nasa zoom natin itong si Dave Timothy Arinton. Hello Dave, congratulations! Ay, hello. Lakas mo lang boses mo, Dave, ha? Medyo mahina ka, ha? Oh, naku, Dave, kasi ikay hindi nakakakita. Nakakakita po. Ah, nakakakita. Malabo? Anong nakikita mo lang? Pang malapitan lang po, pero normal naman po. Pang malapitan, pero yung alimbawa, ito, nag-uusap tayo, nakikita mo ako? Apo. Ah, very good yan. Pero ano ba yung condition mo? Ano bang nangyari sa iyo? Bali po ng pinagbubuntis po ko ni mama po, hindi niya po alam na nagdadalang tao po siya, tapos nagkaroon po siya ng sakit po. Then nainuman po niya ng pain reliever, tapos ito po naging side effect po. Ah, okay. So pagkalabas mo, since birth, may diferensya na yung mata mo. Totally blind po talaga, wala pong color black po sa mata ko po, pure white lang po. Oh, buti nakakita ka pa. Bali po ng 9 months old po, meron po sa amin ng sponsor po na nagpapa-opera po. Then, yun po, nagkaroon po ng iris po yung mata ko po, ng 9 months old po ako. Ah, may operasyon palang ginawa sa iyo. O edi ang tawag dito, ano yung mga limitasyon na experience mo dahil sa iyong kondisyon? Ayun po, bali po, ang limitation po sa akin is bawal pong makisali sa mga talagang karasuhang gawa, activity po pag sa eskwelahan po, especially po pag PE class po namin. Madalas po, binibigyan po ko ng consideration ng mga teachers namin, mga pro po namin, dahil sa, ayun nga po, may galing nga po situation. Pero akin po, gusto ko po i-take po yung as challenge ko na maging normal din po sa nakatulad po ng mga kaklase ko po. Bawal sa iyo ang sports. Opo, yung mga prasuhan po talaga. Oo, yung bakit? Anong mangyayari? May tendency po na aksidente po, madapa po gano'n. Oo. Tapos, pwedeng masira yung mata mo ulit, ganon? Ay, hindi naman po. Ayun. Okay. Hindi ka pa nahirapan sa school? Nahihirapan din po, pero na-overcome naman po. Ano yung mga hirap na nadanas mo, Dave, sa eskwelahan? Bali po pagka ng elementary days po ay gusto po yung mga row po, yung mga football po by row po. Tapos may time po na napunta po ako sa bandang dulo po. Bali po yung nakasulat sa blackboard, halos hindi ko na po makita. Ganun po. O ba't hindi mo ba sinasabi sa mga teacher mo yung kayong diferensya ng mata mo? Sinasabi naman po, pero ayun nga po. Nang sinabi ko po, wala po, nanilipat po ako sa kanya. Ayun, hindi lang nila alam. Opo, hindi po naging aware po ng una po. Okay. Yung mga kaklase mo? Ayun po, hindi naman po mag-iiwasan po na may mangbubuli po. Pero, ayun, sanay naman na po. Naku, anong klaseng bully ang na-experience mo? Ayun po,
bali po sinasabi po nila yung physical, ano ko po, sa mata po, ganun po. Like, for example, cross-eyed, ganun daw po, bulag daw. Pero, okay lang po. Naku naman, tinutukso ka pa eh. Ganyan na nga yung andun tawag dito, ganyan na nga yung mga mata mo. Grabe. Ano sabi ng mga magulang mo pagka may ganon? Hindi ko po sinasabi po. Ay, ba't hindi mo sinasabi? Para sa akin po, simple na naman po yun. Parang okay lang naman po. Ganon. Binabaliwala ko na lang po sila po. Binabaliwala. Okay. Binabaliwala mo ang ganitong mga tukso, ang ganitong diskriminasyon. Saan mo kinukuha yung lakas para mabaliwala lahat ito at hindi ka masyado maapektuhan? Pinapatunayan ko po sa kanila po na hindi po hadlang yung disability ko po para hindi ko maging normal sa harap nila. In short po, kaya ko makipagsabayan po sa kanila sa kahit anong aspeto po. Yon, pinapakita mo na, hoy, kaya ko kaya na sumabay sa inyo. Ganon, ano, Dave? Ayan. At ngayon, gagraduate ka na sa August 14. So, Grabe. Ano nga ang course mo? Bachelor of, tawag dito, maglolo ka. So pagkatapos mo nitong pre-law course mo, diretso ka kaagad sa pagloloyer, pag-abogado, ganun ba? for the meantime po, hindi po muna tutulong muna po ako sa bahay po, magtatrabaho muna po. Ipon muna po bago po ulit. Bakit mo gusto maging abogado? Nung bata po ako, na-discover po nila na very aggressive po ako pagdating po sa pakikipag-argue po. Tapos malakas po yung memorization skill ko po. Kaya na-encourage din po ako na mag-abogado po. Magaling ka sa debate. Nasali po ako sa mga contest po. Sa school po. Ano naman ang mensahe sa iyo ng iyong mga magulang? Sa ngayon po, alam po na proud na proud po sila sa akin kasi malayo na po yung narating ko po. Ako po kasi yung unang magkakaroon po ng degree po sa pamilya po namin. So, nararamdaman ko po na proud po sa mga magulang ko po. And dahil po doon po gustong pong suklihan yung mga paghihirap ko. Ay, galing naman. Ako napapaklap naman. Ano naman? Sige nga, anong gusto mo sabihin sa iyong mga magulang, sa iyong mga teacher, sa iyong mga kaklase? Sige, Dave. Ay po, para sa akin mga magulang po ay mama at saka papa po, salamat po sa lahat. Simula po ng una po ng pagkabata ko po ay talagang hindi po hinayaan na manghina po ako sa pag-aaral. Bagkus ay talagang minotivate po ako na mag-aral na mabuti kasi nga po dahil po sa ganito mahirap po maghanap ng trabaho someday. Kaya nag-pursue po ako talaga na tapusin yung pag-aaral ko po. Para naman po sa akin yung mga teachers, mga professors po. Maraming salamat po kasi pinantilutan nila ako na ma-showcase ko po yung talent ko po, yung capabilities ko po yun, tsaka intelligence ko po sa institution po sa school po, sa university po namin. And para po sa mga klase ko po, dati sa kasalukuyan ay binabati ko po sila kasi napagtagumpayan din po nila yung mga sacrifices ng mga magulang nila, suklian din po nila yun. Then, para sa mga kaklase ko po na dati nang bully sa akin, ito na po ako ngayon mag-aabogado na. Yan! Itayin namin ang pag-anunsyo mo naman na nakapasa ka na sa bar exam. Congratulations sa iyo, Dave! Salamat po. Yan, sige, ang ating magtatapos ng pre-law course. Sa kabila ng kanyang kondisyon, si Dave Timothy Arinton. Clap, clap, clap! Ngayon, makibalita naman